Hello! Siguro nagtataka kayo, wala ako sa parokya. At ako, ngayon ay nasa isang airport. Panumanhin dahil ako'y kasama ng aking mga staff sa aking opisina sa Arsobispado. At ngayon, meron kaming gaganaping planning, kasama na rin ng outing and recreation. Samahan nyo ko na magpunta sa isang bansa na first time kong pupuntahan. Mamaya, i-discover natin ito. Nandito ako ngayon sa Guangzhou, China. Stopover or layover lang muna para doon sa susunod na bansa na talagang pupuntahan namin. Kaya samahan niyo po ako at sisikapin ko rin po na doon makapagbigay sa inyo ng mga araw-araw na pagninilay. Sandali lang naman po ako pero sasama ko kayo sa pamamasyal ko sa bansa kung saan first time kong mararating. Welcome to Vietnam! Teka, wala ka. Andito ako ngayon, first time sa Hanoi, Vietnam. Taon-taon, kasama ng aking staff, kami ay nagpa-planning at nag-outing at sinusubukan namin magpunta sa mga iba't ibang bansa. Kaya this time, hindi pa namin napunta ang Vietnam, nais naming tignan ang ganda ng lugar na ito. Dalawang syudad ang aming bibisitahin. Una, yung Hanoi, itong City of Hanoi. At pagkatapos, pupunta rin kami doon sa isang probinsya. I think probinsya siya, malayo rito, 6 hours ang biyahe papunta sa Sapa, Vietnam naman. Kaya samahan niyo ako na libutin muna natin itong Hanoi. Andito ako ngayon sa Wan Kiem Lake at dito kami nag-stay, malapit lang dito. At kung makikita ninyo dito sa aking likuran, ito yung parang man-made lake. Kung may kukumpara ko to sa Pilipinas, parang ito yung sa Burnham Park, no? Alam niyo yung sa Burnham Park, yung sa Baguio, nag-boating tayo, di ba, ng mga kabataan natin. Parang ganito pero mas medyo pinalaki lang, no? Although I'm not sure if this is a man-made lake, pero mas malaki siya kumpara doon sa nasa Burnham Park, pero ganun yung feel niya kasi kung makikita ninyo maraming mga nagja-jogging din dito. So itong lugar na to, sikat ito, nasa sentro nito dito sa syudad. Marami at may malawak yung kanilang lalakaran. Ito meron ako nakikita dito. Usually nakikita ko to sa mga iba't ibang mga bansa na napupuntahan ko, yung mga nagpe-paint or mga nagdo-drawing. Yan. Maganda, yung may mga street artists, meron din pala yan dito sa Vietnam. At ngayon, subukan ko ikutin ito at ipapakita sa inyo ang city night dito sa Hanoi.
morning. Day 2 dito sa Hanoi, Vietnam. Sorry, hindi na ako nakapag-vlog kagabi. Masyadong busy yung street at syempre nagkatuwaan na ng mga kaibigan at staff. So ngayon, I just want to start my day with a good walk. Siguro 1 hour walk. Meron ko nabasa na, I don't know if it is right, but sabi, yung walking and running are just the same. Kung pag nag-run ka ng 10 kilometers at nag-walk ka ng 10 kilometers, almost the same calories daw ang nababurn. Well, syempre, hindi na tayo bumabata. I want to also take care of my knees. No? Kaya medyo minsan nag-slow down ako. Importante, nakapag-move at nakatakbo or nakapaglakad. Yun naman ang aking goal, yung magkaroon pa rin ng exercise. So right now, simulan ko muna mga slow pace walking. Dati talaga sobrang takbo ako. Almost every day matakbo, nag-treadmill kapag hindi nakakalabas pag walang pagkakataon. Pero since ngayon magiging mahaba ang araw dahil we'll be transferring from Hanoi to Sapa. So medyo mahabang biyahe, 6 hours. Kaya gusto kong simulan ng umaga ko, simulan ng araw ko ng isang magandang exercise. And today is 6 a.m. Ngayon ay 6 a.m. at maka 1 hour man lang maglakad-lakad para bago ang 6 hour na long drive. Kaya samahan niyo ako. Một cái lớp và bài nhịp điệu. Mở chân. 5, 6, 7 đánh hông, trái phải. Napansin ko dito sa Hanoi, very health conscious din ang mga Vietnamese, sapagkat ang daming mga nag-exercise at nagja-jog at sarado ito ang buong kalsada para bigyan daan sa mga runners. I don't know kung anong oras ito nagbubukas, pero sarado ito. Although I heard it's also holiday here, kaya baka rin siguro. Kaya merong mga nag-practice ng sayaw kagabi. So magandang makita na very nationalistic din sila because they are observing talaga yung kanilang culture. And yun, natutuwa lang ako dahil yung buong kalsada dedicated lang para sa mga runners and bikers at makapag-exercise yung mga tao. Sana ganito na rin sa Pilipinas, no? Napapansin ko every Sunday ang Ross Boulevard sarado para sa mga gustong mag-exercise at gustong tumakbo. Kaya maganda at salamat din dito. Maganda rin yung weather. Yan. Kaya makapaglakad-lakad at medyo hindi gaano mainit. Lakad pa tayo. Yun, na pag-alaman ko na holiday pala talaga ngayon. It's April 30 at ito yung parang reunification day para sa
Vietnam. Somehow a liberation day kasi nag-end yung war. No? A very long war from of South and North ng part ng Vietnam. And this is a holiday for them kasi on April 30, yan, nag-end yung war na yon at nagkaroon ng reunification dito sa kanilang bansa. Kaya pala, ang mga tao very nationalistic. Nakikita ko kanina, no, sumasayaw sila, may mga flag pa sila, and siguro yun ang pagpapakita nila na how they celebrate this holiday. After more than 7 hours ng biyahe, andito na ngayon tayo sa Sapa, Vietnam. Medyo sobrang madami lang fog at malamig ngayon. First time ko dito. Kung titingnan natin at kung papansinin ko, para siyang Benguet sa atin. Technically, kung nakapunta na kayo sa Sagada, more or less ganun yung concept niya. Pero dito kasi naging tourist attraction, kaya maraming mga ginawa silang mga attractions and entertainment para sa mga tourists. At yun yung lilibutin natin bukas. So ngayon, check-in muna tayo dito sa ating hotel. Libot ko kayo. Ang ganda ng aming tutuluyan. Medyo malayo lang talaga siya dun sa city. Pero kaya ang view dito talaga, yung mountain area, maganda, tahimik at very peaceful. Tara, libot tayo. The car coming to take you. So, dito tayo magstay ngayon. Medyo parang Zen Japanese ang kanyang theme. Napakaganda, napaka-cozy. Very nice. Labas tayo sa garden. Ito ang kanyang view garden. Dito naman yung view deck niya para makita yung buong view ng mountain area. Maraming fog at ongoing pa rin ang development nila dito. So, very nice. The vantage point, ito yung itsura ng hotel. Very nice at very parang cabin style. At sa taas, yan. Ayan ang mga pine tree, kaya maamoy mo pa rin siya. Iba yung breeze ng hangin dito. Ano? 5. Ipang tayo ano? Story time. Sobra lang na-appreciate ko yung mga ganitong klase ng lugar, yung medyo malayo sa city, kasi alam naman natin lahat na ako'y na-assign sa Manila at ako rin ay lumaki na sa city. Buong buhay mo parang syempre maingay, fast-paced ang lahat, kaya naman kapag nakakapunta ako sa mga ganitong klase ng lugar, yung mga tahimik, nakakabalik ng sense of spirit, no? Lalo na ako ay I consider myself as an introvert talaga. Mas nakaka-recharge ako sa pagmatahimik, kapag peaceful ang isang lugar.
Siyempre, kailangan lang bilang pare maki-mingle, makipag-usap, makirelate sa mga tao. Pero at the end of the day, masarap pa rin talaga yung makakapagpahinga at makakapanahimik ka sandali. At then I enjoy yung ganito mga moments, and I treasure these kinds of moment kasi muli no makakapag refresh at makakabalik talaga ako sa yung aking energy, no, dito ko talaga na i-recharge at dito ko nakukuha sa mga tahimik na moments. At I appreciate itong lugar na to. Tingnan nyo naman, napakaganda. Although, no, meron tayong ganito rin sa Pilipinas. Sabi ko nga kanina, para siyang nasa Sagada. Pero syempre, iba namang klase ng lugar ang mapuntahan. Tingnan nyo, itong lugar na to, medyo malayo pa doon sa mismo mga attraction. Pero look at those houses, parang resorts. Para siyang mga cottages na nasa bundok. At mas malapit ito doon. Pero dahil medyo malayo na to doon sa mismo mga attraction, napakatahimik. And I'm excited to see ito kapag nawala na yung mga fog. Excited ako makita bukas kung ano itsura ng bundok dito sa Sapa, Vietnam. And maganda rin na ma-compare ito sa atin at makita kung gaano rin kaganda yung ibang lugar. Of course, nothing beats the Philippines para sa akin, lalo na kapag mga natural resources, talagang maganda ang ating bansa. Pero gusto ko rin makita kung gaano rin kaganda ang bansang Vietnam.